panoorin ang video na ito, makikita ang mga residente na tila nakatambay sa isang convenience store. Ang lalaki na nakaupo ay pasikretong naglagay ng mga frozen na sausage sa kanyang kilikili upang magpalamig. Ang mga taong ito naman ay nagkukumpulan sa isang supermarket at halos wala nang madaanan ang mga mamimili. Habang ang lalaking ito naman ay ipinatong ang kanyang paa sa cooler ng mga inumin. Ang mga tao naman na ito ay pumila ng mahabang oras para lamang sa isang layunin. Ito'y upang makakuha ng sariwang hangin. Maaaring hindi ka panipaniwala sa ilan, pero sa bansang China, makakabili ka na din ng mga dilatang hangin na parang mga soft drinks. Marami ang magsasabi na ito ay isang malaking kalokohan, pero nagkakamali sila dahil ang mga taong ito sa loob ng supermarket ay tumatambay sa loob upang mabahaginan ng malamig na hangin mula sa air conditioning unit. Nagtatanggal sila ng mga sapin sa paa habang nasa loob at hinahayaan nila ang kanilang mga anak at apo na makapaglaro. Gumagamit din sila ng mga palikuran at kung minsan, kinakain din nila ang mga paninda sa loob. Hindi na nila kailangang mag-aksaya ng kuryente sa kanilang bahay para magpagana ng aircon at electric fan. Busog pa sila maghapon nang hindi nila kailangang gumastos. Ayon sa isang Amerikano na tumira sa China ng nasa 14 na taon, ang tag-init umano sa bansa ay matindi. Kung hindi ka umano gagamit ng air conditioning unit sa inyong bahay o sa trabaho ay mas mabuti pa umanong magbalot-balot ka na. At lumipat sa ibang bansa. Kahit umano nasa labas ka na ng bahay ay para kang isa sa mga isdang nakikipagsiksikan sa loob ng isang lata ng sardinas dahil sa sobrang init. Bukod sa kapal ng populasyon ng China, napakadami din umano ng mga walang trabaho sa bansang ito, lalo na mga matatanda. Kahit saan ka umano magtungo ay makakakita ka ng mga tambay na nakaupo at naghihintay lamang ng paglipas ng bawat araw nang walang ginagawa. At dahil mainit sa labas, bakit hindi na lamang sila pumasok sa mga supermarket na may aircon na kanila naman talagang ginagawa na kapag palipas na sila ng oras, nakatipid sa kuryente na preskuhan pa sila sa ginagawa nilang ito. Hindi din naman sila pinapalabas at maaari mong itrato ang lugar na ito na parang sa iyo. Sa katunayan, kung alam nyo ang shop na IKEA na meron tayo sa Pasay, marami sa mga Chinese ang natutulog maghapon kasama ang kanilang mga anak sa mga kama at upuan na nakadisplay sa naturang shop. Kinailangan pa nilang mag-hire ng karagdagang tao upang maging tagagising ng mga natutulog na tambay. Pero hindi din nagtagal ay nagsawa ang kanilang hiner na ito dahil kahit anong gawin nila, wala pa rin makakapigil sa mga taong ito upang magpalipas ng oras at matulog sa komportable at malamig na tindahan.
mga nakapilang ito ay pila pala ng mga tao na nais magbasa ng mga libro sa isang library. Pero muli, hindi talaga pagbabasa ang kanilang layunin kundi ang magpalamig habang gumagawa sila ng kanilang office works at assignment naman para sa mga estudyante. Sa totoo lang, hindi naman talaga sila magbabasa lalo na at napag-alaman ang mga librong nakadisplay sa naturang library ay mga peke at pawang mga wallpapers lamang pala. Nagtungo sila doon upang mag-relax at magpalamig ng libre habang nagse-cellphone at natutulog naman ang ilan. Ang mga sitwasyon kagaya nito ay hindi na lamang nagpapakita ng pananamantala ng mga tao sa kanilang karapatan sa loob ng mga de-aircon ng mga establishmento, kundi malinaw din itong nagpapakita kung gaano kadami ang mga tambay at walang trabaho sa kanilang bansa. Pero tulad na nga ng aking nabanggit sa nauna ko ng video, hindi hinahayaan ng China na makalabas sa publiko ang totoong datos ng kanilang unemployment rate. Noong nakaraang Hulyo lamang, ayon sa datos ng mga eksperto, umabot sa 133% ang unemployment rate sa bansa. Hindi pa kasama dito ang mga kakagraduate pa lamang mula sa kolehiyo. Sinasabing isa sa bawat 7 tao sa China ay walang trabaho. Kung mataas ang unemployment rate sa China, paano pa kaya ang mga college student na kakagraduate lamang? Sa dami ng mga nagsipagtapos ngayon pa lamang taon na ito ay maaaring kung isasama ang mga ito sa mga unemployed ay baka dumoble ang kanilang unemployment rate. Subalit ang datos na ito ay hindi pinapakita ng China dahil tulad pa din ng dati. Ang kanilang gobyerno ay mahusay pagdating sa pagtatago ng mga totoong datos ng kanilang gobyerno. Hindi nila ipinapakita sa publiko lalo na sa pambansang entablado ang tunay na kalagayan ng kanilang ekonomiya at gobyerno. Halimbawa na lamang sa isang dorm, 6 sa 7 estudyante na nakatira dito ay wala pang mga tiyak na magiging trabaho pero kailangan nilang magsumite sa kanilang eskwelahan ng employment confirmation dahil kung hindi ay hindi nila makukuha ang kanilang mga graduation and degree certificates. Sa pagkakataong ito, walang ibang magagawa ang mga estudyante kundi ang pekein ang kanilang mga school datas. Ito ay hindi isang solusyon kundi pagpapalala lamang sa sitwasyon na maaaring mangyari sa hinaharap. Ayon sa isang guro sa China, ang isang eskwelahan ay kailangang manghingi ng tama at totoong datos mula sa kanilang mga estudyante. Kaya naman ilan sa mga ito ang nakakaramdam ng matinding pressure, lalo na kung kailangan na nilang isumite ang mga ito. Kaya naman marami sa mga nagtatapos sa China ay nakakatapos at nakakakuha ng kanilang mga sertifikasyon ng dahil sa pagsusumite at paggawa ng mga peking dokumento. Subalit may isa pang ginagawa ang gobyerno ng China para hindi mahalata ang kanilang lumulobong unemployment rate. Ang mga tao na nakapagtrabaho ng kahit isang oras lamang sa loob ng isang linggo ay kinukonsidera na nila bilang mga employed. Nangangahulugan ito na kahit nag-deliver ka lang ng pagkain ng isang beses at inabot ka ng isang oras sa pag-deliver at kahit isang beses mo lamang itong magawa sa loob ng isang linggo ay hindi ka nila i-consider bilang unemployed. Kung sakali din na kusa kang umalis sa iyong pinagtatrabahuan o di kaya voluntaryo kang nag-resign, hindi ka pa din mako-consider bilang unemployed. Yun lamang mga na-laid off na mga empleyado ang binibilang ng mga unemployed. Sa mga suburban areas naman, hindi nila isinasama ang mga rural area sa mga sinasurvey nila. Hindi din nila binibilang ang mga housewife at mga estudyante na nasa tamang gulang na bilang mga unemployed. Para din makonsidera ang isang tao bilang unemployed, kailangan ay may trabaho sila dati at nagbibigay ng kontribusyon sa Social Security. Ibig sabihin nito, kung hindi ka pa nagiging miyembro ng kanilang Social Security System, ay hindi ka mako-considered na unemployed kahit na wala ka naman talagang trabaho. Kaya naman kahit ang mga bagong college graduate ay hindi pa din mako-consider na unemployed dahil hindi pa din naman nila naranasan na maghulog ng kanilang kontribusyon sa Social Security ng gobyerno. Ganito ang ginagawang mga pataklan ng China upang hindi mahalata kung gaano talaga kadami ang kanilang mga unemployed dahil dito'y naitatago din nila ang totoong kaganapan sa kanilang gobyerno, partikular na sa kanilang mga mamamayan. Marami din sa mga pribadong kumpanya ang pinapanatili na lamang kung anong meron sila sa kasalukuyan. Hindi na sila tumatanggap ng mga bagong empleyado at hindi na nila dinadagdagan ng kanilang mga staff. Kung magkaroon naman ng mga job vacancy sa mga pribadong
ganitong kumpanya ay sobra ang pag-iigpit ang ginagawa bago nila tanggapin ang mga aplikante. Madalas ay dinadaan na lamang nila sa mga koneksyon at ibinibigay ang trabaho sa mga kakilala nila tulad ng mga kaibigan o kapamilya o mga aplikante mula sa ang mga aplikante mula lamang sa mga ordinaryong pamilya. Malaki ang katiyakan na hindi mapapasa kanila ang hinahangad nilang trabaho. Marami sa mga gumraduate ngayong taon ay nagiging mga flexible employee na lamang. Ito ay yung mga nagdi-deliver ng mga pagkain o sa courier service. Ang mas malala pa, kahit yung mga gumraduate noong nakaraang taon pa, hanggang sa kasalukuyan ay nahihirapan pa rin sila makahanap ng trabaho at madami pa din sa kanilang wala pa ring stable na trabaho hanggang sa ngayon.